So, ayan guys. Good morning mga Inday. Andito na naman tayo sa kusina. So, ayan. Kakatapos ko lang maglinis. Pinapatuyo ko na lang yung banyo. Kasi nga, grabe yung linis natin dito. Tingnan niyo yung buko. Kineratin botox ko to siya. DIY lang. Kaya sakit ng ulo. Kasi ganun kakaplan siya. Ayan. 2 days na siya. So, pwede ko na siyang banlawan. Mamaya. Pwede na akong makaligo. Mamaya. Ayun. So, yun mga Inday, sa mga nagtatanong kung mahirap ba mag-apply ng Turkey citizen. Hindi ko alam kung dati may content na ako nito or wala pa. So, ayan, alam ko maraming nag-upload na ng kung mahirap ba or madali lang mag-apply ng Turkey citizen. So, ayan guys, again, bibigyan ko kayo ng mabilisang sagot at direct to the point ng mga requirements. Tsaka, so ayun mga Inday, una sa lahat, magkape tayo. Chun. Marami akong video guys, kaya, ayan, abangan nyo yan. Tinatamad na talaga ako mag-edit. Alam nyo, gumagawa ko ng content, pero tamad ako mag-edit. So ayan, good morning sa mga Ilonggo dyan sa amin, sa Bacolod. So alam nyo guys, after umuwi ako ng Pilipinas, parang feeling ko ang nakahinga ako ng bongga, yung alam niyo yung parang bagong ako, yung alam niyo yung parang feeling ko bago ulit ako sa Turkey, yung gano'n. So alam niyo yung feeling. So ayun mga Inday, kasi siguro ayan parang nagamot na yung homesick ko sa Pilipinas, yung pagkamiss ko sa pamilya ko, sa mga tao doon, sa yung lalabas ka lang, punta ng mga pitbahay, marites, magkape-kape. So, alam niyo yung nakakamiss na pupunta ka ng mall, yung makikita mo, yung mga common na mga bibilhin talaga na yung alam natin. So, ayun, anyways, mga hindi. Ayun, mabilis ba or mahirap mag-apply ng Turkish citizen? So, yun guys, kape tayo. Alam nyo ba, pag nag-apply ng Turkish citizen, sobrang dali lang. Mas madali pa mag-apply ng Turkish citizen kumpara sa residence permit. Bakit? Yung residence permit kasi guys, ngayon, kasi mas mahigpit na sila. Dati, ang bilis, sure na yung 100% na walang nadi-deny kapag nag-apply ng residence permit, kapag asawa ka ng Turkish or kinasal ka na kahit saang bansa, pumunta ka dito. So, automatic apply ng residence permit, yung family residence permit. Automatic yun, 100%, walang nadi-deny. Pero ngayon guys, mahigpit na. May mga nadi-deny, may mga hindi nire-renew, hindi na sila nagbibigay ng mahaba sa mga bago. Yung ganun. So sa Turkish citizen naman guys, ilalagay ko sa comment section yung buong requirements. So ayan, yun ay very accurate na requirements kasi yun galing yun sa sa mismong ina-applyan ng Turkish citizen sa EDBLIT ba tawag doon. So yun yung requirements na binibigay nila. Try ko i-post na buong picture talaga ng papers or i-copy paste ko na lang, then tingnan nyo sa comment section mga Inday para at least hindi na kayo magtatanong-tanong kahit kanino. Ayun yung requirements na yun, galing na mismo doon sa EDBLIT kung saan kayo mag-a-apply. Yun yung ibibigay nila sa inyo. Kasi kapag, kunyari, nag-inquire kayo, ano po yung requirements ng kapag nag-apply ng Turkish citizen, yun yung iaabot nila sa inyo. So ngayon, ayun na. Tingnan nyo na lang sa comment section. So, pinaka-importante na kailangan kunin nyo sa Pilipinas pag nag-apply kayo ng Turkish citizen, number 1 is yung marriage certificate nyo, na yung PSA marriage certificate nyo. Pag sa Pilipinas kayo kinasala, or pag dito, hindi nyo na yung kailangan guys, kasi nga naka Turkish, na yun. Kasi dito naman kayo kinasal, bakit kukuha pa kayo sa Pilipinas? So, ayun, yung marriage certificate nyo, kailangan ipa-apostel nyo yun. Dati red ribbon, di ba ngayon? Apostel. Yung birth certificate nyo, ayan, kailangan ipa-apostel nyo rin yan. Ano pa ba? Birth certificate, marriage certificate, may isa pa. Sinumar. Yung sinumar nyo, kailangan ipa-apostel nyo rin yan. Yung tatlo na yan, guys, yun yung pinaka-importante na kailangan kunin nyo sa Pilipinas. Then, pagdating dito, ipapa-translate nyo yan. Ipapa-notary nyo dahil. Notary tawag nila dito sa notary. Yung marriage certificate, yung birth certificate, at yung sinumar, kailangan yung ipa-notary yan at ipa-translate. Kasama ang inyong passport,
kasama yung passport nyo kapag nagpa-translate kayo kasi yung passport natin naka-English, di ba? So, yun lang guys. Yun na yung pinaka-importante requirements talaga. So, the rest, dito na yan kukunin. Yung mga, sa asawa nyo na yun, lahat, madali na lang yun, yung mga tax na lang yun, yung mga updated tax, yung work na lang nila. Then, yun lang, wala nang ibang mga requirements, ganun kadali. Then, pag nag-apply kayo, kunyari, alam nyo guys, kapag kumpleto yung requirements nyo, kahit hindi pa kayo pumunta doon, direct magpasa na lang kayo ng requirements. Basta consistent yung requirements nyo, lahat ng nasa list, hawak nyo. Pag-schedule lang kayo, pupunta kayo doon, tapos iabot nyo lang yun. So, ituro na kayo kagad tab mark. Tapos sasabihan kayo kagad na magantay na lang kayo ng pulis na pupunta sa inyo kasi magsusurvey yan. So yun yung paghahandaan nyo guys, yung pupunta yung pulis sa bahay ninyo. Kasi nga, ako dati, kasi hindi naman ako marunong mag-Turkish dati talaga. How many years na, anong year ba yun? Bago mag-pandemic guys, nag-apply ako ng Turkish citizen. So mga 2017 or 2018 ako nag-apply ng Turkish citizen. Nakalimutan ko na. So ayun guys, so that time hindi siya ganun hindi sila ganun kahigpit kasi pandemic nga, di ba? Normally, papasok yan sila sa bahay nyo. Tapos marami yan sila yung interviewin kayo dyan lahat. Interviewin yung mga kapitbahay nyo. So that time, kasi nung apply ako, pandemic yun. So, hindi yan magsasabi yung pulis na, pupunta kami sa ganitong date, mag-ready ka na. Sasabihan lang nila na, wag kang lumabas kasi after 2 weeks, baka biglang pumunta yung mga pulis para i-survey kayo. Kasi syempre, iso-surprise yan nila kayo kung talaga bang totoo mag-asawa kayo or baka nagpapanggap lang kayo mag-asawa, kung talaga bang nagsasama kayong dalawa or kasi yan yung case dito. Kasi may mga Russian dito na parang ginagamit na nila yung mga Turkish, tapos hindi naman pala sila mag-asawa, for citizen lang, mga ganun. Next content ko na yan, kwentuhan kayo about sa mga bakit kailangan ng consent kapag di ka pa Turkish citizen, kapag uwi ka ng Pilipinas o pumunta ka ng ibang bansa na hindi kasama yung asawa, kailangan pa ng consent kapag dinala yung anak. So, next na yon. Then, ayun guys, mga 2 weeks mag-expect kayo nan. Kasi yan, hindi yung ikaw lang pupuntahan dito. Yung mga pulis yan kasi, yung style nila, rota-rota yan. Kunyari, dito sa amin, sa area namin, dito sa Asian side, lahat ng mga nag-apply ng Turkish citizen ng Asian side, sunod-sunod yan. Naalala ko dati si Mami, sabay kami nag-apply. So, same day kami, pareho si Norvey. Nauna siya din ako. So, dinaanan si Mami, saan ba si Mami? Sa Kosyata, then dito sa akin. Then, paalis na ako nun guys. Lalakwat siya ata ako. Wala pa kami anak nun. Tapos bilang tumawag yung president niya, police to. On the way na kami dyan. Huwag ka umalis. So, sakto guys, pababa ako dun ako. Sabi niya, bumaba ka na. Sabi ganun. Andito pa ako sa taas. Ang on the way nila, andyan na pala sa may gate. Tapos, alam niyo yung parang huhulihin ka kasi nagwawangwang yung police, nila, yung police mobile nila. Tapos lumabas ako guys, so yung andyan yung mga sa amin, yung mga chismosang kapitbahay dyan. Tapos lang yan, tatanungin nila about sa personal sa inyong about sa inyong mag-asawa. So ayan guys, tandaan nyo kung anong sinagot nyo, kailangan tandaan nyo yan kasi sa final interview, yung last na interview, yun din yung itatanong. Yung itatanong sa inyo, kunyari tatanong kayo, yung sagot nyo, yun yung itatanong sa asawa nyo. Kailangan mag-match yung sagot nyong dalawa. Kasi doon nabibase kung talaga bang mag-asawa kayo or nagpapanggap lang kayo. Kasi sabihin mo natin mag-asawa kayo, pero kailangan consistent kayo pareho sa mga sagot nyo. Pero once na may mga anak na kayo guys, parang wala na gaano. Parang alam nyo yun, kasi may anak na kayo, bakit ba nila imbestigahan kung mag-asawa ba talaga kayo? Mas madaling mag-apply lalo kung may anak kayo kasi mas priority kayo. Lalo sa line kapag nagpa-final interview, hindi na kayo kailangan mag-line guys. Automatic papaunahin kayo doon sa unahan. Then ayun yung mga tanong lang naman, yung mga inday is kailan kayo kinasal, saan kayo nagkita, kailan kayo nag-meet, how many times na kayo nag-meet, na-meet niya na ba yung parents mo, or anong date nung unang kailan yung unang dating mo dito sa Istanbul, yung size ng sapatos nyo pareho, yung size ng sapatos ng asawa mo, yung favorite niyang pagkain, ano yung niluto mo last night, saan yung last vacation nyo,
favorite color, favorite food. Basta mga about sa inyo lang. Yung alam niyo yung parang hot set na kung talaga bang mag-asawa kayo, kung kilala niyo yung isa't isa. Mga ganun mga inday. Tapos, yun. Ano ba ba? Then, kailangan ganun din sa asawa niyo. Tapos, bawal mag-Turkish nung time namin. Ay, bawal mag-English. Turkish dapat. Nung time namin. Pero ang swerte nyo ngayon. Kasi bakit? Ngayon kasi kahit hindi ka marunong mag-Turkish, okay lang. Kasi pwede ka na magdala ng translator. Pwede magbayad ng translator. So yun guys, na memory full na naman ako. Kaya binura ko yung TikTok ko. Mamaya pagtapos edit, buburahin ko na. Is-upload ko na yung TikTok ko. So ayun guys, naputol. Favorite color, yellow. So, ayun mga inday. Nung time namin, ang swerte nyo ngayon kasi pwede magdala ng translator, pwede i-translate ng asawa, pwede kayong sumagot ng sabay. Kahit andyan yung asawa mo. Nung time namin, kailangan ikaw lang wala yung asawa mo, kailangan yung asawa mo, tatawagan, tatanungin. Kasi nga, baka magturuan kayong dalawa. Ganon. Tapos ang tandaan, tapos yung meron pa yan, kailangan marunong kayo sumagot kasi yung event at saka baka kasi doon ako naguguluhan lagi yung sa ikakasal, kinasal at saka house kasi parang halos pareho yung meaning. Yung salita nun sa Turkish, yung words ba yung eve ba yung eve, house kasi eve or eve, tapos basta mga gano'n na, kalimutan ko na kasi hindi naman. Guys, alam nyo, 10 years na ako dito sa Turkey, pero hindi pa ako ganun kagaling mo Turkish, kahit basic. So, ayun, diba? Bobo lang. Then, ayun mga inday, ang tandaan nyo lagi, may pahabol yan silang question kung ilang beses na kinasal yung asawa mo. Ikaw ba yung unang pinakasalan ng asawa mo? Ikaw ba yung unang asawa niya? Ganon din yung tatanong nila sa asawa nyo. So, ayun mga inday. Then, after nun, kasi yan, nire-record nila yan yung sagot nyo. Then, after yan, mag-aantay na naman kayo. Ano ba yung next? Mag-aantay na lang kayo bibigyan kayo ng may tracking kasi yan na ibibigay sa inyo na itatrack nyo dyan kasi doon malalaman kung kailan yung final interview nyo. Pero expect nyo yan, yung final interview is 4 to 6 months. So overall guys, since nag-apply kayo ngayon ng Turkish citizen, hindi yan naabot ng taon. Pinakamatagal yan 1 taon. So mga 9 months. After 9 months, kasi mag-apply kayo ngayon, so mga 9 months bago mag-apply kayo ngayon, after 3 months, final interview. So ngayon, mag-antay kayo ng 4 to 6 months para malalaman kung pumasa ba kayo bilang Turkish citizen. So, doon nyo yan matatrack yung papers nyo doon sa EDVLIT na site. Ilagay nyo lang yun yung code na binigay nila sa inyo. Tapos, doon mamalaman. So, ayun, basta pag Turkish citizen ka na, i-check nyo yun after 4 months or 3 months. Kasi, minsan 3 months pa lang eh. Doon malalaman kung Turkish citizen ka na, mga inday. Or makatanggap mo kayo ng message. So, ayun, yun ang mga inday. Sa akin, alam nyo natagalan kasi nga, sa akin natagalan yun guys, mga 2 taon natagalan. Kasi nga, dahil sa namali yung sulat ng pangalan ko, alam mo, malas ako sa mga apply ng ganyan. Bago ako pumunta dito, galing Pilipinas, mali din yung spelling ng pangalan ni Dudong. Nag-resign ako sa trabaho mga inday. Tapos, 3 letter ng pangalan ni Dudong mali. Kaya kailangan kayo magsulat, hindi yung asawa nyo. Kasi nga, yung spelling ng mga pangalan ng Turkish, kasi nga, alam niyo naman iba yung alphabet nila dito, o yung vowel nila. Marami silang mga vowels dito. Yung ABC nila, marami, doble-doble, diba? So, ayun mga inday. Ayun. Tapos, kapag nagsulat kayo, sa marriage certificate nyo pa lang, wag nyo ilagay yung middle name nyo. Baka magaya kayo sa akin. Tapos, pag nag-apply kayo ng Turkish citizen, wag nyo ilagay yung middle name nyo. Automatic surname nyo. Kasi nga, ang mangyayari dyan, yung middle name nyo, idudugtong nila sa name nyo. So, yung sa akin, name ko, tapos middle name ko. Tapos, hindi nag-match sa lahat ng mga papers ko. Kasi, which is mali naman nila. Kasi, hindi sila nakakaintindi. Kahit anong explain sa middle name, sa maiden name. So, ngayon, pinatawagan sa embassy. Tumawag ako sa embassy. So, yung embassy nag-explain dito. Hindi pa rin nila na-gets, guys. Ay, nako na lang. So, ayun mga inday, yun na yung mga tips ko sa inyo. Kailangan i-check nyo, kayo magsulat, huwag ilagay ang middle name nyo. Kasi yan yung problema lagi namin ditong mga Pinay yung middle name kasi dinugtong nila.
So, ayun. So, ayun mga Inday. I hope nakatulong to sa inyo about sa mga requirements. So, ayun, kung may mga gusto kayong content about sa mga requirements, o paano, o saan, o bla bla bla. Pero wag na yung mababait ba yung mga turkeys, o bla bla bla. Siguro, ano lang, mga mild lang. Pero ayoko nang mag-content ng about sa mga personal. So, happy na lang yung content natin. Kasi nga, syempre, parang positive na lang yung mga ano natin. Alam nyo guys, kapag bago-bago pa kayo dito, parang ano tawag dito, parang desperate kayo gumawa ng mga content. Parang minsan hindi nyo namamalayan yung alam nyo, parang hindi na masyadong maganda yung mga content yung about sa kinokontent mo na lahat ng mga turkeys, lahat ng mga baho nila, kinokontent na para lang may content yung lahat na lang ng ano, alam nyo yun guys. Pero actually hindi naman ako nagko-content ng ganyan, pero alam nyo, pero syempre nagiging mature na rin tayo sa katagalan siguro. So ako ngayon, gusto ko yung content ko, yung masaya lang, yung alam nyo, as usual naman, lagi naman masaya yung content ko kahit dati pa, diba? So, mga gala, mga foods, mga luto-luto. So, ayan guys, marami na naman kayong matutunan sa akin na about sa culture ng Turkey, which is, dati madami na naman kayong natutunan, yung mga nakakatuwa dito, yung mga pagkain, yung mga galaan, and more. So, ayan mga Inday, mag-comment na lang kayo kung ano yung mga gusto nyong content, at saka yung gusto nyong mga itanong. So, hanggang dito na siguro muna yung ating vlog. Salamat. I hope tapusin nyo yung video kasi nga napaka-importante nito sa mga mag-upload.